Baby, drop the call now. Malapit na ako. Binaba na ni Anya ang tawag kagaya ng gusto ni Adrian. Naririto siya ngayon sa tapat ng sapa. Nakaupo siya sa parihabang upuan na kahoy at sa likod nito ay may malaking puno ng mangga na nagbibigay lilim sa kanya. Walang masyadong dumaraan sa gawing ito na sapa dahil medyo liblib na at may mga bagong bukas na daanan patungo sa bayan. Ilang sandali pa ay nakarinig na siya ng mga yabag patungo sa kinaroroonan niya. Hindi na siya nagtaka na piringin siya ni Adrian sa mga mata dahil palagi itong ganito na akala mo ay bago pa lang ang relasyon nila. Adrian. Very good, baby. Pangalan ko ang password. Anito, tsaka humarap sa kanya na may matamis na ngiti sa lape. May dalang basket art carpet si Adrian. Nilatag nito ang carpet. Tumulong si Anya sa paglalabas sa mga pagkain sa basket. Mukhang take-out ito mula sa isang fast food chain. Mayroong spaghetti, chicken at rice, fries, burger, coke at mineral water. Bakit naman ako magbabanggit ng pangalan ng iba? Sino ba ang boyfriend ko? Nagsalubong ang makakapal nitong kilay. Oh, kaya nga. Sino ba ang boyfriend mo? Napasimangot si Anya nang ibalik nito sa kanyang tanong. Ikaw, Anya. Tama. Dahil dyan, may kiss ka sa akin. Isang halik sa pisngi ang iginawad sa kanya ni Adrian, tsaka siya niyakap na mahigpit. Kamusta ka? Tanong ni Adrian sa kanya at hinawakan pa ang isang kamay niya upang paglaruan. Bumuntong hininga si Anya. Okay lang naman. Ikaw? You don't seem fine, baby. Hindi ba sinabi ko sa'yo, kapag may problema ka, problema ko rin yun. Gusto mong problemahin ang problema ko. Pero ang problema mo hindi mo naman sinasabi sa akin. Wika naman ni Anya. Baby, it's just that my problems are my own. Kung ganoon, patas lang tayo. Fine. I'll tell you everything about how my day went and my problems too. But promise me, you'll always update me about you. Okay? Tumango si Anya, ngunit sa isip niya ay hindi na siya magsasabi maliban ko siya ay sobrang nangangailangan na. Naramdaman niyang hinapit siya sa bewang ni Adrian upang maging mas malapit sila sa isa't isa. Hinalikan siya nito sa pisngi, tsaka bumulong sa kanyang tenga. Malapit ng anniversary natin. Where do you want us to celebrate, Anya? Katulad ng dati. Malayo ulit rito sa Santa Presides. Magdadalawang taon na sila sa kanilang lihim na relasyon, ngunit nagpasalamat si Anya dahil mabuti na lamang ay maingat sila at wala pa namang nakakaalam maliban sa kanyang lola. Siya ang nagdesisyon na ilihim ang relasyon nila ni Adrian dahil ayaw niya mapag-usapan sila, lalo na si Adrian na mula sa pamilya ng mga artista at politiko. Samantalang siya ay simpleng mamayan lang na Santa Presides. I don't know your entire reason why you're keeping our relationship a secret, but I respect it, Anya. And don't worry about anything. I'll arrange our tickets and things. Tumango si Anya. Palagi naman itong ganoon. Makailang beses nang ninais si Adrian na wag nilang ilihim ang kanilang relasyon, ngunit makailang beses na din itong tinanggihan ni Anya. Ayaw niyang makarinig ng anuman chismis sa maaaring makasira sa reputasyon ni Adrian at ng pamilya nito. Kamusta kayo ni Lola Mercy? Tanong ni Adrian habang pinaglalaruan ang mga daliri niya sa kamay. Maayos naman, ani ni Anya. Are you sure? Nilingon niya si Adrian tsaka binigyan ng isang magaang ngiti. Oo naman. Ikaw, kamusta ang pangangampanya niyo ng pamilya mo sa bayan? Nagbago ang ekspresyon ni Adrian. I'm good. As long as I can see you, Anya. At tungkol sa pangangampanya nila, Dad? Well, I think they are willing to do everything to win. Kahit pa kaibigan nilang kalaban. Balita nga pala na ang kalaban ng ama ni Adrian ay ang dati nitong kaibigan na si Fernando Ortega.
Tumatakbong mayor sa kanilang lungsod ang ama ni Adrian na si Eustace Velasquez, habang ang ina naman nito ay isang kilalang artista noon na si Karina Velasquez. Maging ang mga tiyuhin at ibang kamag-anak ni Adrian ay dati mga konsehal at kapitan. Ang mga pinsan naman nito ay umi-extra sa mga palabas sa telebisyon. Narinig ko lang nga pala. May bala ka bang tumakbo sa eleksyon o mag-artista kung sakali man sa darating na mga taon? Kuryosong tanong ni Anya. Gwapo si Adrian. Nasa middle 20s pa lang ito, samantalang siya ay nasa 20 pa lang. 5 taon ang agwat nila. Sa edad na 25 ni Adrian ay marami pa itong maaaring gawin sa buhay, lalo na at mayaman ang pamilya nito. I don't want to involve myself in politics and showbiz, baby. Ayoko madawit ang pangalan ko sa ganoon at magkaroon ako ng mga issues sa walang katotohanan. Na baka yun pa ang dahilan na makikipaghiwalay mo sa akin. Paliwanag nito. Nantawa si Anya tsaka hinawakan ang magkabila ang pisngi ni Adrian. Bakit kita hihiwalayan? Hindi yun mangyayari. Mahal na mahal kita eh. Anya na nakapagpangiti kay Adrian. Damn, I love you more. Hindi na siya nagulat nang yumuko ito upang abutin ang labi niya para sa isang marahang halik. Napasinghap pa si Anya nang maramdaman ang kamay ni Adrian sa kanyang likod na humahagod doon. Nang humiwalay siya sa kanilang halik ay mapupungay pa ang mga mata ni Adrian na nakatingin sa kanyang labi. Tama na, baka kung saan pa mapunta. Awat niya, kaya naman ngumiti si Adrian at binigyan na lang siya ng isang yakap bago nila naisipang galawin na ang mga pagkain. Kontento siya. Yon ang mahalaga para kay Anya. Sa kabila ng responsibilidad niya sa kanyang lola na may sakit sa puso at nag-aruga sa kanya matapos siyang iwanan ng kanyang ina, ay masasabi niya maayos naman ang kalagayan niya. Hindi na siya nakatapos ngunit nakatungtong naman siya ng kolehiyo. Sa ngayon ay nagtatrabaho siya bilang isang kahera sa isang maliit na grocery store sa bayan. Day off niya ngayon, kaya't may oras siya para kay Adrian at sa lola niya. La, mano po? Anya pagka-uwi, tsaka kinuha ang kamay ng kanyang lola, ngunit nagulat siya na hawiin ito ang kamay niya. Sino ka ba? Nakita mo bang ang apo kong si Anya? Lumilinga pa ito sa paligid. Lola, ako nga po si Anya. Umikot pa siya sa harap ng matanda. Tinuro siya nito pagkatapos. Bakit mahaba ang buhok mo? Hindi ba't palagi ko itong pinuputulan dati? Hinawakan ng kanyang lola Mercy ang dulo ng kanyang buhok. La, nakalimutan mo na po ba? Ang sabi mo ay kapag hanggang bewang na ulit, saka mo ulit puputulan. Hanggang balikat pa lang kasi la, paliwanag ni Anya. Madalas talaga ay nag-uulyanin na ito, ngunit kapag minsan naman ay nakikilala rin siya. Kapag nasa trabaho siya ay pinapupunta niya ang pinsang si Monica mula sa kabilang purok ng bayan upang bantayan at alalayan ang kanyang lola. Pag-uwi naman ay inaabutan na lamang niya ito ng maliit na halaga. Mabuti na nga lamang at bakasyon nito kaya't wala pang pasok sa eskwela. Umalis na po ba si Monica, la? Tanong ni Anya. Napansin kasi niyang mukhang may bagong luto na ng ulam sa kusina. Oo, pinaalis ko na. At sabi ko bumalik na lang siya bukas. Masarap magluto ang batang yun. Nga lang ay mas masarap pa rin talaga ang luto ng paborito kong apong si Anya. Napangiti siya roon. Kumain na po ba kayo? Tumango ang kanyang lola. Sige po, maglalaba lang po muna ako ng mga damit natin laha. May pasok na po kasi ako ulit bukas, kaya si Monica na lang po ulit ang kasama niyo. Habang abalang nagkukusot ng mga damit si Anya ay hindi niya mapigilang isipin kung ano kaya ang buhay niya kung nakatapos siya sa pag-aaral o ano kaya ang buhay niya kung hindi siya iniwan ng kanyang ina. Lingid naman sa kaalaman niya na may ibang pamilya na ang kanyang ina matapos itong hiwalayan ang kanyang namatay na ama na dati magsasaka sa lugar nila. Bata pa siya noon,
Ngunit malinaw pa rin sa kanya ang mga sigawan at pag-aaway ng mga ito na may kinalaman sa estado nila sa buhay at sa pera. Na maghiwalay ang mga ito ay pagkaraan ng ilang taon naman ay namatay ang kanyang ama dahil sa isang aksidente. Masakit kay Anya, lalo na at ni anino ng kanyang ina ay hindi niya nakita hanggang sa mailibing na ang kanyang ama. Tanging ang kanyang lola lamang ang tumaguyod na sa kanya muling noon. Hanggang sa nagkasakit ito na naging dahilan kung bakit kinailangan niya ng magtrabaho at tumigil sa pag-aaral. La, inom ka na po ng gamot. Anya, siya ka nag-abot dito ng isang tableta at isang baso ng tubig. Ano ba, ire? Vitamins? Tanong nito, ngunit ininom rin naman. Maintenance niyo po, La. Pagkatapos po niyan, ay matulog na kayo ha? Bilin niya. Kinabukasan, kagaya ng dati, maaga pa ring umalis si Anya sa kanilang munting tahanan. Nag-iwan siya ng note kay Monica para sa pagkain at gamot ni Lola Mercy. Baka nakalimutan nito. Madalas ay hindi na siya kumakain ng agahan, nagtitipid. Kaunti na lang ang laman ng kanilang kusina at kailangan pa niya magtabi para sa kuryente, tubig at maintenance ng lola niya. Good morning, Anya! Bati ni Rufa, katrabaho niyang kahera. Kasing edad niya ito, pero may asawa na. Good morning, tipid niya sagot. Dalawa lang silang kahera sa maliit na grocery. Kapag marami ang customer, may bagger silang katulong. Mukhang hindi ka kumain, punan ni Rufa. Nagkape naman ako, sagot niya. Sus! Nagtitipid ka na naman! Natatawang sambit ng kaibigan. Hindi na sila muling nag-usap nang dumagsa ang customer. Pagtanghali, tumungo si Anya sa karinderya at bumili ng gulay. Pinakamurang ulam. May baon siyang kanin. Ganda! Binayaran na ng nobyo mong kwapo. Yang kakainin mo, pati soft drinks. Nakangiting sabi ng tindera. Ho? Gulat niyang tugon. Huwag mo nang pakawalan yun ha? Biro nito. Naguguluhan man, ibinalik ni Anya ang pera sa kanyang pitaka. Simula noon, kahit hindi siya nag-aalmusal, busog siya sa tanghalian. Baby, are you home now? Oo, kanina pa, sagot niya. I'm so tired. I just want to hear your voice. Bulong ni Adrian. Bakit? Anong nangyari? Nangampan niya ulit si Daddy. Pinilit ako ni Mom sumama kahit may trabaho ako. Ikaw, kamusta? Okay lang naman ang araw ko. Si Lola, ito, maayos. At si Monica ang bantay ko sa kanya kapag wala ako. May stock pa kayo sa bahay? Meron pa. Pero Adrian, totoo bang binayaran mo na yung pagkain ko sa kalendarya? Yes, baby. Ayokong nagugutom ka. Napasa po siya sa noo. Adrian naman, kabisado kita. Hindi ka kumakain ng breakfast. Dapat nga dinadalhan kita pero sabi mo, wag. Bumantong hininga siya. Adrian, I know. Kahit gusto ko ipagsigawan na ikaw ang girlfriend ko, maghihintay ako. Naiintindihan ko. Sige na, matulog ka na. May trabaho ka pa bukas. Pero I want to see you. Adrian, I know. Good night. Sweet dreams. I love you. I love you too. I love you more. Drop the call now before I go there. Pero nito, sabay tawa. Napangiti si Anya habang binababa ang tawag. Ganoon palagi si Adrian, maalaga, maunawain at hindi siya matiis. Kahit ang kanyang paghinga sa kabilang linya, mahalaga para rito. Nang gabing yun, natulog si Anya na may ngiti sa labi. La, alis na po ulit ako. Darating na rin pumamay si Monica. Siya na po ulit ang bahala sa inyo. Anya, oh sige. Pakisabi sa apo kung si Anya ay mag-iingat siya sa eskwela. La, ako po si Anya. Siya hindi na po ako nag-eskwela. Sa Anya, sabay kamot sa ulo. Ay, ganoon ba? Naku, abay yan tatay mo kasi. Maaga kang iniwanan.
At itong nanay mo namang nagpamilya ng panibago dahil, Lola, pagputol niya rito. Nagbago ang timpla ni Anya bigla. Imbes na masaya niyang sisimula ng araw, ay naging mapait ang panlasa niya. Mabuti na lamang at bago siya tuluyang umalis, ay dumating na ni si Monica. Anya, balita ko kay Aling Susan, may jowa ka raw na mayaman, matangkad at gwapo. Artistahin daw. Gaano ka totoo? Kinikilig na tanong ni Rufa kay Anya. Hindi mapigil ang mapangiti na rin tuloy ni Anya. Sinundot siya sa bewang ni Rufa. Uy, kinikilig. Pakilala mo naman yan. Umiling si Anya. So, artista nga. Tapos ikaw yung non-showbiz girlfriend, ganon? Muling umiling si Anya. Tigilan mo nga ako, Rufa. Ano ka ba? Hanggang sa mag-uwian ay todo tukso pa rin si Rufa kay Anya. Kaya naman na makauwi si Anya ay nakangiti pa rin siya. Ngunit ang suot ng ngiti sa labi ay biglang nabura nang hindi niya maabutan sa kanilang maliit na bahay ang kanyang Lola Mercy, gayon din si Monica. Nakatanggap siya ng tawag noong nasa bahay na siya at ayon kay Monica ay nasa isang public hospital nga raw sila ng kanyang lola. Agad naman na sumakay ng tricycle si Anya patungo doon. Anong nangyari, Monica? Kinakabahan niyang tanong nang maabutan sa ER ang kanyang lola at ang pinsan niya. Ate Anya, nadulas kasi si Lola. Paano? Inaabot yung picture niyo ng tatay mo dun sa sala. Kaso itong si Lola, sabi ko ako na. Ayaw pa rin paawat. Pasensya ka na, ate. Ano sabi ng doktor? Wala naman daw bang nabali? Diyos ko, kinabahan naman ako sa inyo, Monica. May nireseta lang na gamot na mabibili sa butika sa tapat. Pasensya na talaga, ate. Tinawagan na rin kita at ayaw pa rin umuwi ni Lola Mercy. Binalingan ni Anya ang kanyang lola. Bakas sa mukha nito ang pagkirot mula sa pagkakadulas. La, uwi na tayo? Tara na. Mabuti pa nga. Tara na nga't umuwi na tayo. At may sinusubaybay na akong palabas sa TV eh. Aning nito, kaya inalalayan na nila ni Monica si Lola Mercy hanggang sa makalabas ang hospital. Napapikit na nga si Anya nang mabili na niya ang mga gamot ng kanyang lola. Iniisip niya ngayon kung paano na lang pagkakasyahin ang natitirang 500 niya sa wallet hanggang sa magkatapusan. Siguro ay magtitiisa lang muna sila sa mga talbos ng kamote at talong na mapipitas sa likod bahay. Nang makauwi sila sa bahay ay pinauwi na niya si Monica. Siya na ang nag-asikaso kay Lola Mercy hanggang sa makatulog na ito. Dahil maaga pa naman ay nagsascroll-scroll muna si Anya sa kanyang cellphone habang hinihintay ang tawag ni Adrian nang may isang video ang umagaw sa kanya ng atensyon. Mula sa video ay naroon ng ama at ina ni Adrian, sila Eustace Velasquez at Karina Velasquez. Ayon sa video ay may ginanap na ribbon cutting at naimbitahan ang pamilya ni Adrian sa pagbubukas ng bagong business sa isang kilalang pamilya rin sa showbiz. Nakita niya mula sa video kung gaano katamis ang mga ngiti na mestiza at sexy na babae na ang pangalan raw ay Francesca Monterrey, isang kilalang anak din ng politiko. Marami nagkomento at tumutukso sa dalawa na siyang ikinairita ni Anya. Kaya naman agad niya nang inalis ang video na yon at pinatay ang cellphone. Hindi niya maintindihan ang sarili, lalo na at kitang-kita niya sa video na nakangiti si Adrian sa babae. Sumisikip ang dibdib niya. Selos, iyon ang nararamdaman niya ngayon. Kaya naman pinower off niya ang cellphone upang hindi makatawag si Adrian sa kanya ng gabing yon. Kinaumagahan, hindi pa rin binuksan ni Anya ang kanyang cellphone. Hinayaan niya itong patay kahit na makarating na siya sa trabaho. Anya, bad mood ka yata? Tanong ni Rufa sa kanya. Hindi naman. Puyat lang. Anya at nag-iwas ng tingin.
Na magtanghalian ay mabilis niyang tinapos ang pagkain dahil balak niya mag-undertime ngayon. Paalis na siya na marinig niya ang tili at tawag ni Rufus sa kanya. Binalingan niya ito ng tamad na tingin, ngunit paglingon niya ay halos mapatalon siya sa gulat na maitindihan niya kung bakit siya tinatawag ni Rufa. Hoy Anya! Tawag ka ni Kuyang Pogi oh! Kaano-ano mo yun? Hindi na sana babalik pa si Anya, kaya lang na makita niya seryosong nakatingin si Adrian sa kanya na tila kanina pa siya hinihintay ay nilapitan niya na ito. Mauna na ako, Rufa. Ingat ka sa pag-uwi. Mabilis sa Anya at hindi na sinagot ang naunang tanong nito dahil mabilis na siyang tumungo at pinuksan ang kotse ni Adrian. Umupo siya sa katabi ng driver's seat. Tahimik lang sila sa loob hanggang sa ihinto ni Adrian ng kotse sa isang parking maraming mga palamuti at ilaw kung saan iilan lang ang mga tao. Kumain ka na ba? Iyon agad ang paunang tanong nito sa kanya. Oo, malamig na sagot naman ni Anya. I bought foods in case you're still hungry. Okay. Kinuha ni Adrian ang mga kamay ni Anya na nakapatong sa hita. Baby, pwede mo ba sabihin sa akin kung anong problema natin? Malumanay at malambing na tanong nito. Bumaling na si Anya ngayon kay Adrian at tila biglang nagsisisi sa pagiging malamig dahil sa nabakas na pagod at stress nito. Wala naman tayong problema, Adrian. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag at text ko? Malumanay pa rin ang tono ng boses. Pinower off ko ang cellphone ko. Tumango si Adrian. Can I ask why, baby? Kasi may nakita akong hindi matuloy ni Anya ang nais sabihin. Tell me, baby. It's okay. May nakita akong video na hindi ko nagustuhan kaya pinatay ko muna cellphone ko. But you know that I always call before midnight, right? Alam ko, pero ayaw kitang kausapin muna kagabi. Siguro kung hindi kita pinuntahan ngayon, hindi mo rin ako kakausapin. Hanggang kailan mo gusto? Pwede mo ba sabihin sa akin kung ano nasa video, Anya? Napakagatlabi si Anya dahil pakiramdam niya ay ang babaw ng kanya naging dahilan. Yung ribbon cutting kasama yung magandang babae. Nahihiya niya sabi. Ngayon, tuluyan nang napayuko. Binawi niya mga kamay mula sa kamay ni Adrian. Anong ginagawa ko sa video? Tanong ni Adrian. Wala. Nakangiti lang naman kayo sa isa't isa, tapos nag-handshake. Yun lang, pero may nabasa lang ako mga comments ng ibang mga tao at tinutukso kayo dahil bagay daw kayo at hindi niya na natapos ang sinasabi nang maramdaman niyang kinuha siya ni Adrian mula sa katabing upuan at agad na pinaupo siya sa kandungan nito. Damn. You're jealous? I'm sorry, baby. Nakipag-handshake lang ako out of formalities. And the smile? I just smile because there's a camera. But I don't really smile to other girls like that, baby. It won't happen again. Ipapadelete ko ang lahat na kumakalat na videos na yun. Mahina niyang hinampas si Adrian. Ano? Wag! Ano naman kung tuksuin ka nila? Dahil lang naman yun sa pag-aakala nilang single ka, Adrian. Hayaan na lang natin. Even though, baby, I'm sorry. Sinubsob nito ang mukha sa leeg ni Anya. Hinawakan ni Anya ang mga brasong nakapulupot ngayon sa bewang niya. Sorry din. Ang babaw ko. Kanina ka pa ba doon? Sorry, binigyan siya ng isang mabilis na halik ni Adrian sa lapi. One sorry is enough, Anya. And I shall be the one to apologize because I made you feel that way. Pagkatapos ng trabaho ko sa kumpanya, ay agad na akong dumiretso sa trabaho mo. Paniwanag nito. Tumango-tango si Anya bilang pagkakaintindi. Naiintindihan ko. Nadala lang ako dahil kayo ng babaeng yun. Kung kayo ang magiging magkarelasyon, walang magiging issue. Walang magiging shh. What are you talking about? I don't give a damn about other people's opinion, Anya. I can fight for you. I can fight for us.
ani ni Adrian. At hinawakan siya sa ilalim ng kanyang bapa. Bumaba ang paningin nito sa kanyang labi at ilang sandali pa ay naramdaman na lang ni Anya ang mga labi nilang magkalapat. Inayos ni Adrian ang upo niya. Ipinasak lang siya nito paharap. Naramdaman na lang ni Anya na kusa na niyang inilagay ang mga braso sa leeg ni Adrian upang mas mapalalim ang halik. Na maghiwalay sila ay napayuko na lang si Anya at tinago ang mukha sa matigas sa dibdib ni Adrian. Naramdaman niyan tumawa ito. I love you so much, Anya. Bulong nito. Kinabukasan, maayos sa ulit sila ni Adrian. Tumawag pa ito kinaumagahan upang kamustahin ang tulog niya. Sa isang araw na ang anniversary nila, kaya naman nag-iisip ngayon si Anya ng maaaring iregalo. Nagpaalam na rin siya para sa 3 araw na pagliban sa trabaho. Nagbili na rin siya kay Monica tungkol sa mga gamot at pagkain nila sa bahay. Rufa? Tawag niya sa atensyon ng katrabaho. Ngunit nagdadalawang isip pa rin kung itutuloy pa bang magtanong. Ngumunguya pa ng bubblegum si Rufa nang lumingon sa kanya. Ikaw ha? Tinakasan mo ko kagabi. By the way, bakit? Nakangiting tanong nito. Anong nireregalo mo sa asawa mo kapag anniversary niyo? Ngumisi ito, kaya't mas lalo siyang nagsisisi na itinuloy pa ang tanong. Sarili ko lang, sapat na. Wala ka bang seryosong sagot riyan? Sumimangot si Anya, ngunit tumawa naman si Rufa. Pasensya na, mas tipid kasi kapag ganoon. Condom lang binibili ko tapos nakangiti na agad si Mister. Ngising nito. Pero kung gusto mo talaga magbigay ng regalo sa jowa mo, alamin mo kung anong kailangan o gusto niya. Kung anong bagay na wala siya. Pero base kasi kahapon parang lahat ng bagay nariyan na sa jowa mo eh. Napaisip si Anya. Mayaman nga pala si Adrian, kaya't malaki ang posibilidad at hindi malabo na mayroon na ito na mga bagay na nais niyang iregalo. Baka nga mga mamahalin at branded pa. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng hiya dahil kapag binibigyan niya ito ng mga simpleng regalo ay sobrang masaya na si Adrian. Pagkatapos ng trabaho ay nagpasya siyang tumungo muna sa isang pinakamalapit na mall. Nagtingin-tingin siya, ngunit nanglulula siya sa mga presyo. Gayunpaman ay nagtabi naman siya ng budget para rito. Hi ma'am, what can I help you? Bati na sales lady sa kanya. Napatingin siya sa dalawang mga nakadisplay sa isang salaming lagayan. Iba't ibang disenyo at kulay ito, ngunit mas marami ang kulay itim. Sa huli ay napagpasyahan niyang iyon na nga lang ang bilhin na regalo para kay Adrian. Sasamahan pa sana ngayon ng isang pabango, ngunit na makita niyang ubos na rin ng budget, ay nagpasya na rin siyang umuwi dahil magluluto pa siya ng kanilang hapunan. Dumaan muna siya sa isang botika para bumili ng gamot ni Lola Mercy nang mapatingin siya sa dalawang estudyante na mukhang kolehiyo na. Nahihiya ang mga itong bumili, ngunit nang makita niya ang nais sa mga itong bilhin, ay napatangu-tangu na lang siya. Kondom kasi ang nais bilhin ng dalawa. Naalala niya ang sinabi ni Rufa at nag-init ang kanyang pisngi. Plano nila ni Adrian na gawin ang bagay na yon kapag kasal na sila. Ngunit minsan ay sumasagi sa isip niyang, paano kung isang araw ay maakit na lang ito sa iba dahil hindi niya mapunan ang pangangailangan nito. Sa huli ay nagulat na lang si Anya na makauwi siya at nakabili na pala siya ng isang kondom. Sa isip ay itatabi na lamang niya ito, ngunit hindi gagamitin. Monica, pwede ka nang umuwi. Salamat ha. Bukas dalhin mo na rin ang mga gamit mo dito. Pilin niya. Tumango si Monica bago nagpaalam na rin itong umalis. Matapos mapakain at mapainom ng gamot ang kanyang lola, ay nagpa siya ng dumiretso sa kanyang kwarto si Anya. Sakto naman at tumunog na ang telepono niya. Hudyat ng tawag ni Adrian. Anya. Hello? Kinabahan siya dahil iba ang tono ng boses ni Adrian mula sa kabilang linya.
Mukhang may nais itong sabihin. Ngunit, nagdadalawang isip. Rinig pa niya ang pagtitipa nito sa laptop. Baby, about our anniversary celebration, can we adjust it? Just one day. I'm sorry. May tinatapos lang ako pero pagkatapos ito, I'll come to you. I promise. Napatingin siya sa biniling regalo para kay Adrian. Okay. Anya, are you mad? Hindi. Naiintindihan ko, Adrian. Isang araw lang naman natin i-adjust, di pa? Paninigurado niya. Dahil nakapagpaalam na siya sa trabaho. Yes, baby. Susunduin kita sa inyo. Madaling araw tayo aalis. I already bought our tickets. Saan ba tayo pupunta? Huma Island. I bought it for us. Halos mapatayo siya sa gulat. Ano? Bumili ka ng isla para sa atin? Aha? Why? Adrian naman. Anya, ngunit tumawa lang si Adrian sa kabilang linya. Napapatakip na lang siya sa muka dahil may mga bagay talagang ginagawa ito na madalas siyang kinagugulat. Ngunit sa isang banda, maganda rin naman ang property na binili nito na maaaring gawing investment para sa future businesses. Mabilis lang naman lumipas ang araw at kagaya nga na sinabi ni Adrian ay pumunta nga ito sa kanilang bahay ng araw ding sinabi nito. Nagpadala ako na pwede makakasama dito ng pinsan at lola mo. Ani ni Adrian na makapasok na siya sa loob ng kotse nito. Ha? Sino? Isa sa mga katulog namin sa masyon. Pinag-day off ko muna para papuntahin sa inyo. I already talked to her at hindi naman siya mag-iingay. Ani nito. Okay, Anya, naisip na baka nga kailangan din talaga ng isa pang magbabantay sa lola niya sa loob ng araw na mawawala siya. Mabilis lang ang biyahe nila patungong Huma Island. Habang nakasakay sa speedboat, si Anya ay nakatayo sa harap. Tinatanggap ang simoy ng dagat. Hawak siya ni Adrian sa bewang. Parang si Rose sa Titanic. Dito nito, napangiti si Anya. Pagdating sa villa, nagpahinga sila. Kinabukasan ay may inihandang damit si Adrian para sa kanya, isang puting bestida at sandalyas. May makeup artist din na dumating dahil espesyal raw ang gabing ito. Pagdating sa floating deck para sa private dinner, sinalubong siya ni Adrian ng pink tulips. Hi, can I have this dance with the most beautiful woman in my life? Ngumiti si Anya tsaka tumango. Ibinaba muna ang bulaklak na hawak. Naramdaman niya ang isang kamay ni Adrian sa kanyang bewang habang ang isa naman ay hawak ang kanyang kamay. Nang matapos silang magsayaw, ay ipinagkila siya ni Adrian ng upuan bago ito umupo sa harap niya. May mga nakahandang pagkain at inumin roon, ngunit hindi maalis ni Anya ang tingin sa red wine na nasa baso niya. Happy anniversary, baby. Ani ni Adrian at tinaas ang basong may wine. Ganoon din ang ginawa ni Anya at nakapag-cheers dito. Akala niya ay tapos na ang mga sorpresa nito, ngunit nagulat siya nang lumuhod pa ito sa kanya. Napatakip si Anya sa bibig na maglabas ito ng kahon, at sa loob ng kahon ay may isang kulay silver na singsing. Simple lang ang disenyo nito, makinang ang bato sa gitna. Anya, I know it's still early, but I just wanted you to know that I am willing to wait for you, even in eternity. Can you promise me that you'll marry me when you're ready? May iyak na tumango si Anya, kaya naman mabilis na sinuot na ni Adrian ang singsing sa kanyang daliri. Narinig pa niya ang palakpakan ng ibang serbidora at ibang taong dumaraan. Sobrang saya ng puso ni Anya. Malinaw na sa kanya ngayon na wala na siyang mamahalin pa kundi si Adrian. Nang makabalik sa villa, ay agad niyang inabot ang regalo kay Adrian. Nakangiti yung tinanggap ni Adrian, tsaka binuksan, ngunit pareho silang nagulat na makita kung anong kasama ng relo. Wag mo nang pansinin yan, Aid. Kailan mo to binili, Anya?
Dinilaan nito ang sariling labi habang hawak ang isang kondom na may flavor pa atang kulay tsokolate, kaya mas lalong nag-init ang pisngi ni Anya. Hindi niya pala namalayang na isama niya yun sa regalo kay Adrian. Kasabay ng pagbili ko sa regalo mo. Total, kasal naman na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Anya. Bakang ibig mo sabihin ay mag-fiancé na tayo. Hindi pa kasal, Adrian. Lumapit si Adrian sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang pisngi. I know. I'm just kidding. Ngisi nito, tsaka siya binigyan ng isang mabilis sa halik sa labi. Napatingin tuloy si Anya sa natural na mapulang labi ni Adrian. Hula sa sariling nakagat niya ang sariling labi. Ilang saglit pa at ang pagkapilyo sa mga mata ni Adrian ay nawala. Walang salitang lumabas sa bibig nila. Ngunit naramdaman na lang ni Anya na kusa na siyang napapikit nang maramdaman ang labi ni Adrian sa kanya. Hanggang sa maramdaman na lang ni Anya ang unti-unting pagbaba ng mga saplot niya sa katawan. Nakita niya kung paano nag-alab ang mga mata ni Adrian. Baby, are you sure about this? Because I won't hold back anymore if I kiss you one more time. Bulog nito. Hindi sumagot si Anya at nang muli niya maramdaman, kumilos si Adrian ay walang pagtutoy niyang ibinigay ang sarili ng buong buo. Sa ilalim ng buwan at ingay ng mga alon, pinili nilang damhin ng gabi na puno ng init, pagmamahalan at paglapit ng dalawang pusong sabik na mapag-isa. Isang linggo na halos ang nakalipas matapos sila mag-celebrate sa Huma Island. Gusto pa sana mag-extend ng araw roon si Adrian, ngunit tumanggi na si Anya dahil 3 araw lang ang paalam niya sa trabaho at nag-aalala na ni siya kung anong lagay sa kanilang bahay. Monica, wala na palang gamot si Lola. Last na yung pangmamaya? Sabado ngayon at nag-day off niya sa trabaho. Kaya naman nagpasya siyang maglinis ng buong kabahayan at maglaba. Kasalukuyan siyang nasa kusina ngayon at napansing kaunti na lang rin ang bigas nila sa lagayan. Oo ate. Dumating na nga rin pala yung bill niyo sa kuryente. Nilagay ko sa ibabaw ng lamesa. Napabuntong hininga na lang si Anya. Medyo malaki ang naging kuryente nila ngayon dahil napapadalas ang panonood ng TV at bukas ang electric fan nila dahil sa init ng panahon. Minsan pa ay nangihiram rin siya ng washing machine at dryer sa kapitbahay para mapabilis ang labahin niya. Ate Anya? Nilingon niya si Monica na mukhang may gustong sabihin, ngunit nahihiya. Ano yun, Monica? Nagkamot ito sa batok bago sumagot. Pwede bang manghiram sa'yo ng pera? Bibilan ko kasi ng cake si tatay. Birthday niya. Kahit maliit na cupcake lang, ate. Ani nito. Ganoon ba? Sige, sandali. Pasensya ka na ha. Wala pa kasi akong sweldo pero ito. Kumuha siya ng pera sa wallet at nag-abot ng 300 kay Monica. Napalunok siya na makitang 500 na naman ulit ang natira sa pitaka niya. Ngumiti si Monica. Salamat ate. Nga pala ate Anya. Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ako pwede magbantay pa kay Lola Mercy. Malapit na kasi ang pasukan at kinakailangan rin ako ni nanay dahil magsisimula na rin daw siya magtinda ng isda sa palengke. Biglang nadagdagan na naman ng isipan ni Anya dahil doon. Ngunit naintindihan niya naman si Monica. Nakita mo bang apo kong si Anya, iha? Tanong ng kanyang Lola Mercy. Kalalabas lang ito mula sa kwarto. Lola! Naku, tamang-tama. Bumalik na siya, Lola. Bumalik na si Ate Anya. Aning ni Monica, kaya lumapit si Anya sa mga ito. La, kamusta tulog mo? Tanong ni Anya. Maayos naman. Napanaginipan ko ngang anak ko si Arnaldo. Sinusundo na yata ako. Lola! Nalaki ang mata ni Anya. Maging si Monica ay nagulat sa kanyang pagsigaw. Lola naman, ano po sinasabi niyo? Ang lakas-lakas niyo pa po. 72 pa lang kayo, La. Bakit?
Sa tingin mo ba ay test ito na kailangan ko pa munang mag-100 para kunin ng Panginoon? Malambing na yumakap si Anya sa kanyang lola. Lola, please. Huwag ka pong magsalita ng ganyan, oh. Ang kaisipang iyon ay dumudurog sa puso ni Anya. Kaya naman minsan ay madalas na siya mag-overtime sa trabaho para lang magkaroon ng dagdag kita kahit maliit. Minsan tuloy ay nakakatulugan na niya ang tawag ni Adrian at sa umaga naman ay hindi na siya nakakapag-cellphone dahil maaga na rin siyang pumapasok sa trabaho. Oh, Anya. Uuwi ka na? Sabay ka na sa akin. Madadaanan ko naman ang inyo. Ayon ni Rico, nag-alinlangan siya pero pumayag na rin para makatipid. Pagkababa niya sa kanto, naamoy niya ang pinipritong bawang at biglang sumama ang pakiramdam niya. Napasuka siya sa tabi habang hinahaplos si Rico ang likod niya. Anya, okay ka lang? Gabong ka pa ganito? Tanong nito. Baka nasobrahan lang ako. Tugon niya. Nang biglang may ginang na nagsalita mula sa isang tindahan. Naku, baka buntis! Yan ba ang boyfriend nyo? Nahihiyang napatingin siya kay Rico. Sorry. Okay lang. Ani nito, pagdating sa bahay, laking gulat ni Anya dahil naroon si Adrian. Ate Anya, mabuti narito ka na. Makakauwi na ako. Nga pala, pinapasok ko na si Kuya Adrian. Kanina ka pa hinihintay eh. Tumango si Anya. Pagod siya ngunit nang makita niya may dalang mga box ng grocery si Adrian ay kumunot ang noo niya. Masaya pa itong kausap ang kanyang lola. Alam mo, bagay na bagay kayo ni Anya, iho. Kapag nagkaanak kayo, ay paniguradong mga maganda at gwapo. Ani ng kanyang lola. Nag-iwas ng tingin si Anya, ngunit hindi nakaligtas sa kanya ang ngisi ni Adrian. Tumungo siya sa kwarto upang maglinis ng katawan at pagkatapos ay tsaka palang hinarap si Adrian. Komportable itong naghahanda ito sa kanilang lamesa. Sinandukan nito ang plato niya, gayon din ang kay Lola Mercy. Nang matapos silang kumain, ay pinainom na niya ng gamot ito at pinapasok sa kwarto. Doon pa lang niya hinarap si Adrian. Can we talk now, Anya? Tanong nito, kinukulong siya sa pagitan ng mga braso. Sorry, sabay nilang sabi. Ladies first. Ani ni Adrian. Sorry, sabay nilang sabi. Ladies first. Ani ni Adrian. Okay, I'm sorry kung hindi ko nasasagot ang mga tawag mo dahil sa sobrang busy ko. Hindi na rin tayo nakakapagkita minsan sa day off ko. Napayuko si Anya. Pakiramdam niya ay lumalaki na ang pagkukulang niya kay Adrian dahil doon. Ngunit nang itaas si Adrian ng baba niya upang magtama ang paningin nila ay hindi naman ito galit o malungkot. Shh! I understand. We'll bond once we're both free. Okay? Tumango si Anya. Niyakap siya ni Adrian pagkatapos. Sa linggo ang susunod mong day off, diba? Magkita ulit tayo sa tagpuan natin. I'll text you. Malambing na saad nito. Okay. Anya, habang humihikab. Malahang pinalanda si Adrian ang kamay nito sa kanyang buhok. You look tired. Buhati na kita sa kwarto mo? Hindi sumagot si Anya, kaya naman nang maramdaman niya ang pag-angat ng katawan, ay ibinigay na niya ang buong bigat kay Adrian. Bago siya tuluyang makatulog, ay naramdaman pa niyang hinalikan siya ni Adrian sa noo. Good night, baby. I love you. Kinabukasan, isang matinding hilo at pagkahabag ng sikmura ang gumising kay Anya. Agad siyang tumakbo sa banyo at sumuka. Gusto man niyang pumasok, tila pinipigilan siya ng katawan niyang mabigat at nangihina. Ate Anya, may sakit ka? Tanong ni Monica, sabay salat sa noo niya. Masama lang pakiramdam ko. Kising na ba si Lola? Oo, pinakain ko na rin. Gusto mo ng itlog? Ako na. Asikasuhin mo na lang si Lola. Sagot niya. Lumapit si Monica. Ate, namumutla ka.
Magpa-check up ka na kaya? Trangkaso lang to. Ngunit nang tumayo siya, biglang umikot ang paningin niya at nawalan siya ng malay. Huling narinig niya ay si Monica na tumatawag ng tulong. Nagmulat siya sa hospital bed. Nasa tabi niya si Monica. Seryoso ang muka. Bakit kaya ka makatingin? Ate Anya? Sinong ama? Napasinghap si Anya. Buntis ka raw. Mag-iisang buwan na ate. Dagdag ni Monica. At ang masama pa, alam na ng mga kapitbahay. Nakita ka raw nilang kasama yung lalaki tapos nagsusuka ka. Napahawak si Anya sa tiyan niya. Masaya siya, pero mas nangingibabaw ang kaba. Paano niya bubuhayin ang bata? At paano niya sasabihin ito kay Adrian? Monica, bulong niya. Ate, baka nakakalimutan mong 18 na ako at alam ko na yan. So, sinong ama? Napatawa sa Anya. Si Adrian, siya ang ama ng baby ko. Nanlaki ang mata ni Monica. Sabi ko na nga ba? Kaya pala kung makatingin sa iyo yung lalaking yun. Napatili pa ito habang nakatingin sa tiyan niyang patag pa. Malapit na ang linggo, ang araw ng day off niya dahil Biyernes ngayon, na-excite siyang sabihin kay Adrian ang balita. Ngunit ang pagkagalak niya ay biglang naglaho nang isang gabi ay may pumaradang itim na sasakyan sa harap ng bahay nila. Lumabas roon ng isang sopistikadang babae na balot. Long sleeve ang suot nitong itim na dress at may tibabal pa. Nakatakong pa ito at minamata ang maliit nilang bahay. Kahit hindi ito magpakilala, ay kilala na niya ito. Magandang gabi po, Ma'am Karina. Anya. Pumasok ito sa kanilang sala at bago ito umupo ay nag-spray pa ito ng alcohol sa kanilang upuan. Mabuti na nga lamang at nasa kwarto ang lola niya, kaya't siya lang mag-isa ang humarap sa bisita. Glad to know na kilala mo ko. So, siguro naman na alam mo rin na ako ang ina ng kasintahan mo, Iha? I thought that you were just his pastime, pero mukhang seryoso ng anak ko sa'yo, ha? Hindi sumagot si Anya. Mukhang may kutob na siya kung ano ang kailangan nito sa kanya. Ma'am, kung nandito po kayo para mag-offer ng tumaas ang isang kilay nito tsaka pinag-cross ang mga braso sa dibdib, tsaka tumawa. Miss, I am not here to offer you money to leave my son. I am here to threaten you. Bakit naman ako mag-aaksaya ng pera para lang layuan mo ang anak ko? Ang lupang kinatatayuan ng bahay niyo ay binili ko na. So I am just here to give you an option. Ang umalis ng tahimik o sa pilitang pagpalayas sa inyo ng lola mo? Natigilan si Anya roon at nabakuyom na mga kamay niyang nakapatong sa kanyang hita. Ang alam ko po ay nabayaran na ng tatay ko ang lupang to. Well, you're wrong. Dahil maging ang ibang lupa nga rito ay nakasanla na sa bangko. Miss, isa lang naman ang hiling ko sa'yo. Ang umalis lang ng tahimik rito dahil paniguradong hindi naman makikipaghiwalay sa'yo si Adrian. Ma'am, buntis po ako. Mahina niyang Anya, ngunit na hindi rin malaman kung bakit bigla na lang yun lumabas sa kanyang bibig. Nalaki ang mata nito. What? Pinikot mo ang anak ko! Umiling si Anya. Pilit tinatatagan ang loob. Huwag po kayong sumigaw. Natutulog ang lola ko. Malapit na ang eleksyon. At kapag nakalabas ito sa publiko, ay tiyak na kasiran ito sa pamilya namin, Iha. My God! I cannot believe this happened! Nanginginig at nangingilid na ang luha ni Anya. Hindi niya alam kung paano nalaman ng ina ni Adrian ang relasyon nila. Muling nagsalita ito, ngunit kalmado na. Maraming opportunity na naghihintay kay Adrian sa aming pamilya. He's my only son and I only want the best for him. Ang totoo nga niyan
ay may napupusuan na kaming babae para sa kanya. Someone who come from a wealthy family. Hinawakan siya nito sa isang kamay na pinagtaka niya. If you really love my son, you will do this for him. I will even help you to leave this province. I am willing to shelter you and your grandma in Manila. I am even willing to provide her a proper medication. Natahimik si Anya. I am giving you 3 days to decide. Umalis ang babae, ngunit tulala pa rin si Anya. Mahal niya si Adrian at wala siyang balak itago rito ang anak nila. Ngunit sa isang banda ay nakasalalay rito ang buhay niya ng lola niya at ng magiging anak niya. Mas lalo pa siya nalumo ng kinabukasan ay hindi na dumating si Monica upang alagaan ng kanyang lola. Huli na rin ang gamot nito ngayong araw. Ni ang pagkain nila ay paulit-ulit na lang ng talbos mula sa likod bahay. Naputulan na rin sila ng kuryente dahil hindi siya nakapagbayad noong isang araw. Tuwing tumatawag sa kanya si Adrian ay hindi na niya ito sinasagot. Sa halip ay tinetext na lang niya ito na abala pa siya at magkita na lang sila sa linggo. Naiiyak na lang si Anya. Bukas ay linggo na. Ang araw ng pagkikita nila ni Adrian. Kinuha niya ang cellphone sa lamesa sa gilid ng kanyang kama. Napapikit siyang tumawag sa babaeng hindi niya akalain na tatanggapin niya ang tulong nito. Hello, ma'am. Pumapayag na po ako. I am happy with your decision. Then, bukas sa bukas rin ay may susundo sa inyo diyan para kunin kayo. Mariing pinunasan niya ang mga matang puno ng luha. Pinagdarasal na sana ay hindi niya pagsisihan ang desisyon nito. Nagabing ning yun, nag-impake siya. Nagtaka pa ang kanyang lola, ngunit hindi na rin naman ito umapela dahil akala nito ay magbabakasyon lang sila. Kinabukasan, palakad-lakad sa Anya sa loob ng kanilang bahay. Nagdadalawang isip kung tutuloy ba sa tagpuan nila ni Adrian upang magpaalam at makipaghiwalay. Ngunit sa isang banda ay malakas rin ang kutob niyang hindi ito papayag. Gabi pa ang dating na sundong sinasabi ng ina ni Adrian, kaya naman mahaba pa ang oras niyang mag-isip. Ilang sandali nga lang ay hindi niya na namalayan na kusa na ang paghakbang ng mga paa niya patungo sa kanilang tagpuan. Adrian, malamig na sambit niya na makita niya na ito kaagad na nakaupo sa parihabang upuang kahoy katapat ng sapa. Baby, you're here. I miss you. Ani nito, tsaka siya sinalubong ng isang mahigpit na yakap. Nakangiti si Adrian, ngunit na makita siyang seryoso lang ang ekspresyon ay nagtaka ito. Are you mad, baby? Nag-aalalang tanong nito. Sinabi mo sa akin sa text na may mahalaga kang sasabihin sa akin. What is it? Napakagat-labi si Anya tsaka nag-iwas ng tingin. Maghiwalay na tayo, Adrian. Tila isang bombang yun na bigla na lang niyang pinasabog sa pagitan nila. Natigilan si Adrian, ngunit umiling kalaunan tsaka siya hinawakan sa kamay. I don't like that joke, Anya. Marahas na hinawi ni Anya ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Adrian. Ang sabi ko, maghiwalay na tayo, Adrian. Why? Tila bulong na tanong nito. Buntis ako. Nang laki at tila nagniningning ang mga mata ni Adrian. Then, pero hindi ikaw ang ama. Bawi ni Anya. Nag-ikting ang panga ni Adrian at nandilim ang mga mata nito. I don't believe you. Hindi mo yan magagawa sa akin. Ani ni Adrian at nagtangkang lumapit kay Anya, ngunit lumayo ito. Napalunok si Anya. Totoo. Magpapakalayo-layo na nga ako kasama siya. Who's that boy? I'll kill him. Halos mapatili siya nang pinagsusuntok ni Adrian ng puno sa kanyang likod at doon ibinuhos ang lahat ng galit hanggang sa magdugo na ang mga kamao nito. Tumigil ka na, Adrian. Nakipagkita lang ako para sabihin yun sa'yo.
Aalis na ako. Anya, at ang akmang lalampasan na niya si Adrian ay pinigilan siya nito sa isang kamay tsaka siya ikinulong sa isang yakap. Naramdaman ni Anya mga luha nito sa kanyang balikat. Anya, I can accept the baby. Please, wag mo naman akong iwan. Pagmamakaawa nito. Walang habas rin ang pagtulo ng luha ni Anya, ngunit pilit niyang tinatatagan ang sarili. Persahan siyang umalis mula sa pagkakayakap ni Adrian. Sinabi ko na, diba? Magsasama na kami at wag mo na rin akong hanapin pa, Adrian. Kung totoong mahal mo ko, hahayaan mo ko maging masaya kahit hindi ikaw ang kasama. Dire-diretsyong sabi ni Anya, tsaka mabibilis ang hakbang na lumayo kay Adrian. Narinig niya pa ang tawag nito sa pangalan niya, ngunit hindi na siya nag-abalang lumingon pa. Tapos na. Yun naman ang mahalaga. Makaka-move on rin siya kay Adrian. Makakalimutan rin niya ito. Yun ang sabi ni Anya, 5 taon na ang nakakalipas. Ngunit hanggang ngayon naman ay parang tila isang sumpa ang pag-iwan niya kay Adrian. Dahil hanggang ngayon ay hindi niya pa rin naman ito nakakalimutan at malaki pa rin ang puwang nito sa puso niya. Mama, saan toy cars ko po? Tanong na maglilimang taong gulang na si Enzo. May pawis ito sa noo kaya agad na kumuha si Anya ng isang bimpos sa kanyang cabinet. Anak, pawis na pawis ka. Baka ubuhin ka nito, ha? Magnap ka na mamayang 2 p.m., okay? Anya, siya inabot ang truck na laruan nito. Tumango ang bata tsaka muling nagtatakbo sa labas. Pagkatapos magtupi ng damit ay lumabas na ni si Anya. Naabutan niya roon ng anak na may mga kalarong mga bata mula sa kapitbahay. Ganda ng mama mo ah! Bagay sa papa ko! Natawa si Anya na sumimangot naman ng anak niya. Ayaw ko na nga maglaro. 5 taon na rin. Hindi naging madali ang lahat. Totoo man ang pagbibigay na matutuluyan at panggamot ni Karina Velasquez noon, ay hindi rin naman ito nagtagal. Lalo na nang malaman niyang hindi nanalo ang asawa nito sa pagiging mayor noon. Pagkatapos ang muling bigay nito ng pera sa kanila, ay hindi na ito muling nagparamdam. Maging ang tinutuluyan nila noon ay nawala rin dahil pinalayas sa sila ng may-ari. Kinailangan niyang kumilos para mabuhay sila ng lola niya. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ni Anya hanggang sa makatagpo niya si Owen, kaklase niya noong high school. Tinulungan siya nito sa pagpasok sa trabaho sa isang mall bilang kahera. Maging sa paghahanap ng bagong matutuluyan ay tinulungan siya ni Owen. Ngalang sa kabila ng lahat ng ito ay namatay na ang kanyang lola Mercy. Sobrang sakit nun para kay Anya, lalo pa at kabuanan niya na rin. Ang paglisan ng kanyang lola ay siyang pagsilang naman niya kay Enzo. Nang buwan na rin yun. Anya, bati sa kanya ni Owen nang pumasok ito sa kanilang maliit na apartment. Oh, Owen, nadalaw ka. Sakto, nagluto ako ng turon, merienda. Anya, tsaka nilapag sa lamesa ang isang plato na may bagong luto ng mga turon. Ah, salamat Anya. Nadaan lang ako para sabihin sa iyong uuwi ako na Santa Presidas. Birthday ng nanay ko. Gusto ko sana kayong imbitahan ni Enzo. Nakangiting saan ni Owen. Napigilan si Anya, ngunit agad ding nakabawi. Hindi alam ni Owen kung sino ang ama ni Enzo, kaya naiintindihan niya. Ang sabi kasi niya noon ay umalis siya na Santa Presides para maghanap ng trabaho. Pero ang totoo ay pinagtago talaga siya ng ina ni Adrian. Titignan ko Owen kung makakapag-leave ako sa trabaho. Ngumiti si Owen. Huwag ka mag-alalaan niya. Kapag pumayag kang umuwi sa probinsya natin, ay sagot ko ng pamasahe mo at ni Enzo. Sa tagal na taon naman ang lumipas, palagay naman ni Anya ay nakalimutan na siya ng mga tao roon, ngunit paniguradong napag-uusapan siya, lalo na kung makikita ng mga ito si Enzo.
Si Enzo nakamukhang kumukha ng ama nitong si Adrian. Sige na, Anya. Sumama na kay ni Enzo. Para naman makita niya kung saan tayo lumaki at nag-aral noon. Ngisi nito. Bumuntong hininga si Anya bago napilitang tumango. Hinihiling na sana ay hindi na mag-cross ang landas sila ni Adrian. Mama, saan po tayo pupunta? Tanong ni Enzo. Sinuotan ito ni Anya ng isang maliit na backpack. Pupunta tayo sa probinsya, Enzo. Doon sa dating tirahan ng mama mo. Imbes ay sagot ni Owen sa bata. Ang lalim ng iniisip mo Ayaw mo ba talagang umuwi muna sa probinsya, Anya? Mahinang tanong ni Owen, kaya napaayos tuloy si Anya ng upo. Hindi naman, Owen. Gumagayak na nga tayo, Ano ka ba? Sabay tawa niya. Ngunit sa kalooban ay sobra ng kinakabahan sa maaaring kahihinatnan na muling pagbabalik. Naging mabilis ang biyahe. Namalayan na nga lang ni Anya na tinatapik na siya ni Owen dahil nasa kanto na sila. Isang sakay na lang sa tricycle bago tuluyang makauwi sa kanilang bahay. Ngunit iyon ang problema ni Anya. Wala silang matutuluyan dahil hindi niya alam kung totoo bang nabili na ang kanilang lupa dahil nawala na siya ng balita. Owen, hindi ko kasi sigurado kung may mauuwian pa kami ni Enzo. Ang alam ko kasi ay nakasangla sa bangko ang bahay namin. Ang lupa naman ay may bumili na. Kaya nga, diba, napunta ako sa Maynila. Nangunot ang noo ni Owen. Ganoon ba? Pero ang alam ko ay wala namang bumibili ng lupa doon sa gawi nyo. Sa katunayan pa nga ay binayaran na ni Adrian Velasquez mga lupa roon. Yung anak ng artista. Kaya wala na nakasanla sa bangko. Kibit palikat na sad nito na ikinalito naman ni Anya. Kaya naman bago ang hapong din yun, ay nagpasya siyang tumungo sa dating bahay nila upang alamin ko totoo ba ang sinasabi ni Owen. Pansamantalang kinuha muna ni Owen si Enzo sa kanya. Teka, hindi ba at si Anya yun? Abay, pumuti Hala, totoo bang umalis yan dito dahil nabuntis? Aba, nagbalik naman ngayon, pero mukha naman dalaga pa rin Hindi pinansin ni Anya ang mga bulungan ng kanya mga kapitbahay hanggang sa makatapat niya na ngayon ang dati nilang bahay. Nagulat siya nang may lalaking lumabas rito, may dalang walis at naka-long sleeve pa. Manong, sandali. Sino na po ang bago may-ari ng bahay? Darating na yun maya-maya. Abangan mo na lang. Ani ng lalaki. At bago pa man muling makapagtantong si Anya, ay umalis na ito. Gusto niyang muling kunin ang natitirang alaala na yumaong magulang at lola. At iyon nga ay ang bahay nila, ngunit nais niya muna sanang makausap ang bago may-ari dahil mukhang nag-upa pa ito ng tagalinis. Balak sana niya hintayin pa ang may-ari ng bahay nang tumunog naman ang cellphone niya sa bulsa ng kanyang pantalon. Hello? Anya, nasaan ka na? Hinahanap ka na ni Enzo. Ani ni Owen. Oo, pupunta na ako sa inyo. Sandali lang. Saan niya? Ngunit ang mga mata ay nanatili sa bahay nila na sa harap niya. Nang ibaba niya ang tawag ay saktong pagbusina ng isang sasakyan mula sa likod niya. Mukhang ito na ang bago may-ari na bahay nila. Nakahanda na ang ngiti niya. Ngunit nang humarap ang lalaking lumabas mula sa itim na kotse, ay tila biglang bumuhos ang alaalang kay tagal na niyang pilit kinakalimutan. Adrian, mahinang bulong niya. Na nagtama ang mga mata nila, ay nabakasan niya ng pagkagulat ang mga mata nito. Ngunit sandali lang rin, ay napalitan yon ng panlalamig at galit. I'm sorry, miss. This is a private property. How can I help you? Malamig na tanong nito sa kanya. Ang dating Adrian na minahal niya ay mas lalong gumwapo at naging matikas at matangkad ang pangangatawan. Ngayong napagmasdan niya si Adrian ay parang gusto niya itong yapusin na lang ng yakap. Humingi ng tawad
at ipaalam na may anak sila. Ngunit lahat ng iyon ay naglaho, nanlampasan siya nito at pumasok sa loob ng bahay nila noon. Pasensya na. Pwede ka ba makausap? Let's talk inside then. Sumunod siya. Namangha pa siya na makita ang kahit ilang taon na ang lumipas ay mukhang hindi napabayaan ng bahay nila. Umupo si Adrian sa sala, kaya naman umupo siya katapat nito. Bahagya pa siyang niilang dahil sa uri ng titig nito na parang handa siyang kainin ng buhay anumang oras. Itong bahay, gusto ko sanang bawiin. Sa tao iniwan mo ba? Wala kang balak bumawi? Napalunok si Anya at hindi nakapagsalita. This house is not for sale. Sa akin ito. Matagal na. Adrian, sana wag mong itamay ang bahay ni ito dahil lang galit ka sa akin. Mahinang Anya. Ngunit nagulat siya nang sa isang iglap ay nawala na ang lamesang nakapagitan sa kanila at nasa harap na niya ngayon si Adrian na kino-corner siya gamit ang mga braso nito. You know what, Anya? Galit na galit ako sa'yo. Mariing bigkas ito sa kanya. Pero gusto ko marinig muna sa bibig mo kung pagkatapos sa ilang taon, nagsisisi ka malamba na iniwan mo ko. Puno ng hinanakit ang boses si Adrian. Napakagatlabi si Anya at biglang pinagpawisan, ngunit matapang niyang sinalubong ang mga mata ni Adrian. Hindi, sagot niya. Inaasahan na niyang baka pagbuhatan siya ng kamay ni Adrian, ngunit nagulat na lang siya na sa isang iglap ay naramdaman niya ang mga labi nitong marahas at mapagparusang humahalik sa kanya ngayon. Anya. Boses yun ni Owen kaya mabilis sa tinulak ni Anya si Adrian upang humiwalay ito sa kanya, lalo na at nang lalaki ang mga mata ni Owen na nakatingin sa kanila ngayon habang hawak nito sa isang kamay ang kamay ni Enzo. Tinakpan naman ni Owen ang mga mata ng bata, ngunit pilit rin itong inaalis. Mama! Kanina pa po namin Kiko iniintay! Ani ni Enzo at mabilis na tumakbo patungo sa kanya. Mabuti pa. Babalik na ako sa amin, Anya. Punta ka na lang sa bahay pag may kailangan ka, ha? Bye. Mabilis sa saad ni Owen bago pa man siya makapag-react. Mama? Bakit po kamukha ko siya? Tanong ni Enzo na nagpalamig ng buong katawan ni Anya. Lalo pa na makita niyang titig na titig si Adrian sa anak nila. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang lumapit si Adrian sa kinaroroonan nila at lumuhod ito mismo sa harap ni Enzo. My son. Hinuwakan pa ni Adrian ang pisngi ni Enzo. Tila binibiyak ngayon ang puso ni Anya, lalo na makita ang mga magkakahalong emosyon sa mga mata ni Adrian. Ni hindi ito nag-alinlangan na makita ang mukha ng anak nila. Gumuhit pa ang sakit sa mga mata ni Adrian nang lumayo sa kanya ang bata. Mama? Nagtatakang tanong ni Enzo kay Anya. Anak, siya ang papa mo. Anya, kaya naman nanlaki ang bilugang mga mata ni Enzo, tsaka ito tumingin kay Adrian. Papa? Ikaw po papa ko? Inosenteng tanong nito na lalo nakapagpaluha kay Adrian. Yes, big boy. I'm your dad. Pwede ba kitang mayakap? Nang tumango si Enzo ay siya muling pagbuhos sa mga luha sa mata ni Adrian. I'm sorry, anak. Ngayon lang si Papa. I'm sorry. Patuloy ang paghingi nito ng tawad kaya napapaiyak na rin si Anya. Alam niya sa sarili niya naging duwag siya noon. Naging maayos man si Adrian ngayon ay pakiramdam niya mali ang desisyong kanyang ginawa. Nang makatulog si Enzo sa kwarto ng bahay nila, ay tumungo sila sa isa pang kwarto kung saan sinabi ni Adrian kung saan sila mag-uusap. Nagsinungaling ka sa akin, Anya. Malamig na saan ni Adrian. Nakaupo ito sa kama habang si Anya ay nakasandal sa pintuan. Sorry. Sorry isn't enough.
Putol nito na siyang kinatahimik ni Anya. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Adrian, ngunit masakit pa rin pala na ang dating malambing sa kanya ay ngayon ay tila naging bato at yelo na. Care to explain why you hide our son, woman? Napalunok si Anya. Nagdadalawang isip ko sasabihin ang totoo, ngunit may karapatan naman si Adrian na malaman ito. Ngunit nag-aalala siya na maaaring mangyari. I am waiting, Anya. Humugot si Anya ng malalim bago nagsimula magsalita. Hindi ko binalak na itago sa iyo ang anak natin, Adrian. Pero isang araw ay dumating ang mami mo sa bahay namin. Alam niyang may relasyon tayo. At akala niya ay pastay mo lang raw ako. Pero nung inamin kong buntis ako, humigpi siya. Naggalit ang mami mo at sinabi niya ay pinikot raw kita. Ang sabi pa niya ay may napupusuan na raw silang babae para sa iyo. Malapit na raw ang eleksyon at kapag nalaman ng lahat na buntis ako ay kasiraan yun sa pamilya niyo. Kumuyom ang mga kamao ni Adrian. Patuloy itong nakikinig, ngunit namumula na ang mga mata nito dahil sa pagpipigil ng luha. Sinabi ng mami mo na binili na niya ang lupang kinatatayuan ng bahay namin kaya binigyan niya ako ng pagpipilian. Ang umalis ng tahimik o ang mapalayas kami ng sapilitan. Kapalit ng pag-alis namin ng tahimik ay ang pansamantalang tuluyan at tamang gamutan na para kay Lola. Ang hirap-hirap nun dahil gipit na gipit rin ako. Wala akong mapagpipilian dahil ayoko magsabi sa'yo. Ayoko maging pabigat sa'yo. Napayuko na si Anya habang pilit pinupunasan ang mukhang punong-puno na ng luha. I'm sorry kung naging mahina at huwag ako. Kung nagsinungaling ako. Sobrang hirap na mga nagdaang taon. Namatay na si Lola Merce. Halos mahigpit ni Anya ang hininga nang kuhanin siya ni Adrian tsaka mabilis ang niyakap. Baby, I'm sorry. I'm sorry. Paulit-ulit itong bulong sa kanya. Dami. Sana inalam ko muna lahat pero pinangungunahan ako ng galit. Naniwala agad ako sa mga sinabi mo sa akin noon. Hindi ka na ba galit sa akin? Mahinahong tanong ni Anya. Hinarap siya ni Adrian at hinawakan sa magkabilang pisngi upang punasan ang mga natutuyong luha roon. You've been so strong for so long, Anya. Paano ko magagawang magalit sa iyo? You endured all this pain alone. I'm so proud of you. Nakangiting sabi ni Adrian, tsaka hinalikan si Anya sa noo. Kinabukasan ay hindi alam ni Anya kung paano haharapin ang lahat ngayon. Ngunit na sumilip siya sa kwarto kung saan natutulog ngayon ng kanyang mag-ama ay nakaramdam si Anya ng kapayapaan. Napangiti siya, ngunit nang naalalang may mga bagay pa siyang kailangang harapin ngayon ay napawi yon. Bandang tanghali nang magpaalam siya sa kanyang mag-ama na may pupuntahan lang. Noong una ay ayaw pa siya nitong paalisin, ngunit sinabi na lang niya sandali lang siya at babalik rin agad. Anya, hindi ko inaasahan na siya pala ang ama ni Enzo. Ani ni Owen. Nasa isang fast food sila ngayon dahil pakiramdam ni Anya ay malaki rin ang naging puwang ni Owen sa kanilang buhay ng anak niya. Mukhang mahal na mahal ka niya Hindi ko alam kung ano nangyari sa inyo pero sana magkaayos din kayo. Mukhang kasal na ang kasunod niyan. Masaya ako para sa iyo, Anya. Nakangiting saan ni Owen. Owen, gusto ko rin magpasalamat sa lahat ng mga naitulong mo sa amin ni Enzo. Sana hindi pa ito ang huli nating pagkikita. Matapos ang pag-uusap na iyon ay gumaan ang loob ni Anya dahil kahit paano ay naintindihan naman siya ng kaibigan. Pagkabalik niya sa kanilang bahay ay naabutan niya naglalaro doon ang kanyang mag-ama. Mama!
Pasalubong po! Agad lumapit sa kanya si Enzo, kaya naman hinalikan ito ni Anya sa noo. Here anak, binigay niya kay Enzo ang tinikot na cookies, kaya naman umalis na ang bata sa harap niya matapos nagpasalamat. Tumayo na si Adrian upang lumapit sa kanya kalaunan, ngunit bago pa man ito makapaglabas ng salita ay nakarinig na sila ng busina sa harapan ng bahay. I think they're here. Saad ni Adrian. Sinundan niya ito at nang makita kung sino ang mga taong sinasabi nito ay naging abnormal ang pagtibok ng puso niya. Pumasok ang mag-asawang Velasquez sa loob ng kanilang bahay. May pagkailang itong tumingin kay Anya na ipinagtaka niya. Umupo ito sa kanilang parihabang upuan sa sala. Kaharap ni Anya, naramdaman naman ni Anya si Adrian na tumabilis sa kanya kalaunan. Hinawakan pa nito ang kamay niya sa harap ng mga magulang nito, kaya bahagyang naiilang si Anya. Good evening po sir and ma'am, bati ni Anya. Tumikim ang ama ni Adrian bago ito na unang magsalita. Good evening too. But drop the formalities, Iha. Narito kami dahil nakarating na sa amin ang balita. Adrian told us everything. In behalf of my wife. No, tigil lang ina ni Adrian. I should be the one to say it to you, Anya. Marami ako nasabi sa kanya noon na hindi maganda. Pwede niyo bang iwan mo na kami ni Anya? What? No. Agad na sabi ni Adrian, ngunit pinisil ni Anya ang kamay nito upang ipaalam na okay lang. Adrian, sige na. Saad ni Anya, ngunit ayaw umalis si Adrian sa kanyang tabi. I won't hurt her, son. Malungkot na saad naman ng ina ni Adrian. May pag-aalinlangan pa rin sa mga mata ni Adrian, ngunit napilit rin naman itong umalis na sariling ama. Nang naiwan si Anya at ang ina ni Adrian, ay tumabi ito sa kanya. Anya, Iha, I know sorry isn't enough for all the pain I gave you, but I will still ask for your forgiveness. Patawarin mo ko sa mga nasabi ko sa'yo noon. I was just thirsty for power and a good image for the public. I'm sorry, hindi ko malang naisip ang kapakanan mo ng iyong lola at ng aking apo sa iyo. Adrian is very mad at me and I understand him. Kung maibabalik ko lang ang panahon ay itatama ko ang pagkakamali ko. I'm sorry, Anya. Malungkot na saad nito na ikinapika ng puso ni Anya. Puno ng sinseridad ang mga mata ng ina ni Adrian, kaya mas lalo lumambot ang puso ni Anya. Binigyan niya ito ng isang ngiti. Ma'am, naintindihan ko naman po yun. Hindi po ako nagtanim ng galit sa inyo. Maayos na po kami ngayon at sa tingin ko po ay yun na mahalaga. Malumanay na saad ni Anya. Iha! Naiiyak na saad ng ina ni Adrian, tsaka binigyan ng isang mahigpit na yakap si Anya. Nang yumakap ito kay Anya ay hinimas niya ang likod nito. Pagkatapos sa pag-uusap nilang yon ay naging magaan na ulit ang atmosfera ng paligid. Masayang-masaya pa nga ang mga magulang ni Adrian dahil nakilala ng mga ito ang anak nilang si Enzo. Pagkalipas ng 7 taon, inalalayan ni Adrian ang kamay ng asawang si Anya patungo sa stage kung saan may malaking box at mayroong malaking button roon na siyang sabay nilang pipindutin mamaya. Adrian, inaantok na ako. Reklamo agad ni Anya kahit kararating pa lang nila. Okay, baby. Tatapusin lang natin to ng mabilis para makatulog ka na ulit. Malambing na saad ni Adrian sa asawa. Handa na ba kayo? Sigaw ng host nila. Sumigaw naman ang mga audience sa baba, kabila si Monica na siyang may pinakamalakas sa boses. Nagising tuloy ang inaantok na diwa ni Anya. Okay, in 3, 2, 1... Ready? Bulong ni Adrian sa tenga ni Anya. Ready.
Kasabay ng pagpindot nila sa button ay ang paglabas ng mga confetti na kulay pink na naging dahilan ng mas lalong paglakas ng hiyawan ng mga bisita. "It's a girl!" Nakangiting sigaw ng host. Naiiyak naman na hinawakan ni Adrian ang magkabilang pisngi ng asawa. Baby, my heart is so happy. Thank you for coming into my life, Anya. Ani ni Adrian, tsaka hinalikan ng asawa sa harap ng kanilang mga bisita na lalong nagpasidhi sa hiyawan at tuksuhan sa kanilang mag-asawa. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!